Sinusulong ng Department of Education na gawing trimestral system ang susunod na school year. Kaugnay niya, iba pang issue, mapanayan po natin Senador Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education. Senador, magandang umaga. Good morning, Igan. Good morning sa mga nanonood ng Unang Hirit. Kailan po itong hearing na nais nyo para mapag-usapan itong trimestral system? Opo, siguro po within March, no, itong buwan ng Marso, mag-hearing na po tayo dito po sa nais gawin ng DepEd, no. Maganda naman po yung hangarin nila na mapahaba yung araw ng pag-aaral ng mga bata. Pero sabi rin nga po ng mga teachers groups, huwag itong madaliin, kailangan ng malawakang konsultasyon at magkaroon ng iba't ibang pananaw ng iba't ibang grupo dito sa hearing namin. Gusto ko lang pong linawin, no? Hindi nila kailangan ng batas para baguhin yung ating school year. Okay. Pwede po nilang gawin yan, gawa ng administrative order. Pero ang panawagan po natin, bago ito po ipatupad, marinig muna natin yung iba't ibang pananaw ng mga guro, ng mga magulang, ng mga estudyante, para makita ho natin yung mas maayos na implementasyon. Initially, meron bang agam-agam sa panig po ng mga magtuturo? Meron po, no? Meron po. Sa totoo lang, uulitin ko, no? Maganda naman po yung hangarin ng DepEd, no? Opo. Kasi dahil po sa napakaraming class suspension sa ating taon, kumukonti talaga yung araw ng pag-aaral ng mga bata. So ito pong pagkakaroon ng trimester, maaagapan po yan, pati rin po yung mga teacher, malalighten yung kanilang load, no? Mapagaan yung kanilang load pagdating sa trabaho. Yung problema lang, ang pangamba ng maraming teachers groups, kung ito po'y madaliin, di naman sila handa. Kasi yung curriculum natin ngayon, pang 2 semester, kung gagawing trimester, kailangan po paghandaan po nila yan. Even yung facilities natin, kailangan rin pong paghandaan. Alam natin na kulang yung mga classroom natin, kulang yung textbook, may problema sa internet, at napakaraming issue ng ating educational system, no? So yung takot po nila, yung pagbabagong ito ay baka magdulot ng kaguluhan. So sabi ko nga po, mag-hearing tayo, nandyan yung iba't ibang mga grupo, magharap-harap, mag-usap-usap, at doon pag-usapan at linawin, no, kung ano po yung plano. Palagay ko naman po kung bigyan ng 1 taon o 2 taon bago po ito ma-implement, ay posibleng magkaroon ng smooth implementation po nito. So ulitin ko lang po, hindi kailangan ng congressional action dito, kundi administrative order lang, Senador. Yes. Hindi niya kailangan ng batas, pero gagamitin ho natin yung committee kasi alam niyo naman po, pag nagpa-hearing sa Senado, yung iba't ibang grupo pwede magharap, pwede mag-usap-usap, gagamitin ho natin yung committee natin para maging isang venue, no, kung saan pwede mag-usap-usap yung mga grupo. Wala naman talagang palagay ko yung concern ay tungkol sa implementasyon, di naman tungkol dun sa hangarin, no? Apo. Lilinawin ko po yan. Maganda naman po yung hangarin kahit yung mga teachers group, nakikita naman po nila yan. Ang kinakatakutan po nila, madali ang implementasyon na magdudulot ng kaguluhan. So kapag ito po ay malinaw sa bawat grupo, kung paano ito isasagawa, at yung mga teachers groups din po natin, siguro mawala yung pangamba na hindi sila mamadaliin at handa rin sila kapag ginawa po yung reformang ito, ay siguro po mas magiging maganda itong pagtawid po natin papunta po sa trimester. Sa iba pong usapin, sa darating na February 25, 40th anniversary po ng EDSA People Opo. Power, ano ang kaibahan gayong 40 years ago? Katiwalian din ang naging action dyan sa EDSA. At ngayon, anong nakikita nyo? Opo, well, itong mga pinaglaban natin noon, Igan, no, pinaglaban pa rin natin ngayon. At ako nga, ang reflection ko nga dyan, yung revolusyon na nangyari noon ay hindi pa talaga tapos. Unfinished revolution po siya, no? Isang revolution na hindi pa ganap, no? Marami sa mga pinaglaban natin noon, pinaglaban pa rin ngayon. At sabi ko nga po, kung yung taong bayan tatahimik o ang taong bayan po ipapaubaya sa mga opisyal na lang, lagi pong nagkakaroon ng abuso sa ating kasaysayan. Kaya mahalaga talaga na ipaalala natin sa taong bayan na ang totoong kapangyarihan nasa tao, hindi lang nasa opisyales. Ngayon po, no, napakatindi ng mga skandalo sa ating bansa, itong flood control at kung ano-ano pang katiwalian, nakikita ho natin, kailangan ho talaga yung taong bayan mismo magsabi na hindi na kami papayag dyan at hindi na kami boboto ng mga opisyales na nakasangkot dyan. At makikita mo naman, Igan, last year, no, nung nagkaroon ng mga marcha, mga protesta online, yung mga tao nagsabi ng kanilang galit, no, tungkol sa mga katiwalian na nangyari, naging maayos yung budget. Nagkaroon ng mga reforma na ngayon ay may tsansa na, no? Gaya nung bill natin kung saan ilalathala natin lahat ng mga expenditure ng gobyerno, yung kadena. Suddenly, naging priority measure ito. Kapag yung taong bayan nakatutok,
kapag yung taong bayan po hindi natatakot na ilabas yung kanilang boses ng isang nag-aangad ng isang mas magandang bayan, yung gobyerno talagang mas nagiging maayos at mas nagiging maalam pagdating sa mga reformang kinakailangan. Kaya ito pong 40th anniversary ng EDSA, huwag nating kalimutan na nagkaroon ng panahon na nagsama-sama tayo para po sa isang hangaring mas malaki sa ating mga sarili, yung hangarin na magkaroon ng mas magandang bansa. And Igan, idadagdagan ko na rin, Sige po. sa Feb 21, no, meron na inorganize ang Kaya Natin Movement kung saan naging chairman na ako noon at ang Mayors for Good Governance, isang kick-off concert dun sa linggo ng People Power 40. Sa Quezon Circle po ito, Opo. 4 p.m., People Power 40, kick-off concert, awit at aksyon laban sa korupsyon. Ito po yung mangyayari sa Quezon Circle, 4 p.m. on Feb 21. Simula lang po yan ng marami pang events no, hanggang Feb 25. Kaya sana po, pumunta po yung mga tao, yung mga nandito po sa NCR at sa Quezon City, makilahok po, sumama, masaya po yung concert, marami pong mga artists ang pupunta, kakanta, wala pong politikong magtatalumpati, doon lang po kami sa baba. Lahat po na makikita ninyo, mga Filipino actors, actresses, singers, and dancers po na nais pong ipaalala ang nangyari po sa ating bansa 40 years ago nung unang People Power Revolution. Opo. Huli na lang po, dalawang senador nyo nakasama dyan ang binanggit ng ICC na co-perpetrators. Payag ka ba na mahuli sila habang nasa sesyon ng Senado o maaresto? Opo, well, pag-uusapan po namin yan, no? Pagdating po sa bukas, no? Magkaka-focus po ata kami, pag-uusapan po natin yan. Pero unang-una, siguro po hintayin natin yung formal na deklarasyon ng ICC sa Feb 23, kung ano ho ba talaga yung nandyan. Pero ako po, no, personally, nasabi ko na naman po noon, no? Yung mga nangyaring pagpatay po sa ating bansa. At kailangan po nating harapin na nagkaroon talaga ng extrajudicial killings sa ating bansa. Dapat po yung mga trial po niyan, ideally ay dapat dito po talaga sa Pilipinas. Kasi yung mga biktima po ay nandito rin po sa Pilipinas, no? Nung isang linggo kausap po namin yung mga nanay ng mga pinaslang, no? Meron po silang exhibit dun sa Senado. At siguro po yung hustisya sa mga bagay na nangyari dito, ay maganda rin pong mangyari dito yung paghahanap ng hustisya. Pero syempre po, nirerespeto natin yung proseso na nangyayari po sa ICC doon po sa ibang bansa. Maraming salamat, Senador Bam Aquino. Ingat Salamat po. po, Igan. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.